Wag sana magalit yung DA kasi during the last hearing, napansin ko meron silang 50 million confidential funds, 50 million pesos. Tinanong ko, para saan itong 50 million saan gagamitin? Ang sabi nung taga-DA, to go after smugglers. Sabi kong to go after smugglers, nandiyan naman yung customs, nandiyan yung NBI, PNP. Hindi masagot. So siguro, Mr. Chair, I'm proposing na medyo pumitas tayo doon sa budget ng DA sa confi funds, i-transfer natin ilan doon sa NBI. Ano sa tingin nyo ang ginagawa ngayon ni Senador Raffy Tulfo? Alam naman natin na ang DA Secretary ay si PBBM. Ang sabi ng iba, may pasimpleng banat daw. Nako, panoorin natin po yung video na yan at yung dalawang vlogger na scammer pinaghahanap na. Eto ang video. Thank you, Mr. Chair. Tulad sinabi ko, gusto ko pong madagdagan sana ang budget ng NBI. Wag sana magalit yung DA kasi during the last hearing, napansin ko meron silang 50 million confidential funds, 50 million pesos. Tinanong ko, para saan itong 50 million, saan gagamitin? Ang sabi nung taga-DA, to go after smugglers. Sabi kong to go after smugglers, nandiyan naman yung customs, nandiyan yung NBI, PNP. Hindi masagot. So siguro, Mr. Chair, I'm proposing na medyo pumitas tayo doon sa budget ng DA sa confi funds. I-transfer natin ilan doon sa NBI. Siguro, distribute natin. PNP, immigration, I don't know, nasa discussion niyo po yun. Pero para sa akin kasi, really doesn't make sense na yung DA magkakaroon ng confidential funds. Now, meron lang po ako ilang mga inquiries which I will direct to the immigration and NBI. Nung Friday po, na i-on air sa programa ko sa Wanted sa radyo, itong magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Daan-daan libong milyong piso na, hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila, investment scam. And baka abutin mga po sa billions of pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat ito sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific going to Nagoya, Japan. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration, gayon meron naman palang balita na kalat na ito ay marami na na-scam at inireklamo na sa NBI. Attorney Commissioner, go ahead, please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tulfo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no whole departure order. And in fact, they have no derogatory record based on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla kasi many years ago, I know na yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng whole departure order, if I'm not mistaken.
Secretary Mulya, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Nagkaroon po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary De Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating tinitingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, eh maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. Tama po. Kanina kausap ko nga po yung Legis group ko para pag-aralan yung possibility na kapag halimbawa putok na sa social media, putok na sa buong bansa na ito'y marami na naloko, siguro payagan yung Secretary ng DOJ na magpalabas ng hold departure order kasi yung pagsampa ng kaso sa piskal, mahabang proseso yan, Mr. Chair, and then iraraffle pa yung papunta sa judge, makakatakas na nga yung manluloko. Another example here is, ito pong si Ninya Mabatid, ito po ba nasa radar nyo, Attorney Tansingo, and then sa NBI, kasi ang dami na rin po mga reklamo dito kay Ninya Mabatid, yung kanyang style ay maghikayat siya ng student visa papunta ng Canada para ma-circumvent niya yung illegal recruitment, anti-illegal recruitment law natin, labas-masok na ito ng ibang bansa, papunta ibang bansa, hindi natin siya mapipigilan. Pupunta po ito ng Hong Kong, Dubai, doon nakapag-recruit ulit siya ng mga OFWs at naluloko, so patuloy siya nakapag-recruit. So, ito ba'y nasa radar nyo? Itong si Mabatid, and are you not doing anything na para makipag-coordinate sa NBI o sa DOJ? Yes, Your Honor. We are closely coordinating with the Department of Migrant Workers on this particular case. But again, we don't have the ground to hold him, or hold her, because there's no hold departure order issued by the court. But in cases where he recruits, passes through immigration, we examine or assess thoroughly the passengers, and sometimes we intercepted some of the recruits. But as for her herself, we don't have the ground to withhold her departure, but we are closely coordinating with the MW, considering that the subject is engaged in illegal recruitment. Just want to acknowledge the presence of two of the committee vice chairs, Vice Chair Senator J.V. Ejercito and Vice Chair Senator Bato de la Rosa. Morning, sirs. Right. Thank you. Thank you for that answer, Attorney Tansinko. Siguro ito, I can direct my question kay Attorney De Limos ng NBI. I know for a fact na marami na pong mga nagsampa na kaso sa NBI laban dito kay Ninya Mabatid kasi hundreds na ang naloko nito and hundreds of millions of pesos na ang kanyang natangay. Is it true? May na-file na po sa NBI? Ano po nangyari sa kaso ng in-final po sa NBI against Mabatid? Maraming salamat po, Senator Tulfo, sa suporta na binigay niyo sa NBI. At bilang sagot doon sa inyong tanong tungkol kay Ninya Mabatid, totoo po na may mga natanggap na reklamo sa opisina namin laban kay Mabatid. At itong 6 na folders na sa harapan ko po ngayon at ibibigay ko sa inyong tanggapan, hindi po naging successful ang investigation ng NBI dahil hindi nakapagbigay ng statements itong mga complainants, itong 6 na complainants. Siguro nga po dahil sa matagal na nangyari ito, 2015, 2018, pero pabubuksan huli namin ang mga kaso ni Mabatid para mapagbigay alam sa mga mas marami pang mga complainants na maris lang pumunta doon sa aming tanggapan sa Cebu dahil ang karamihan ng mga naging biktima nito ay nasa Cebu. Maybe you can help also the victims, Attorney De Limos, kasi ang modus din itong si Mabatid, yung mga complainant niya, nagka-counter file siya ng complaint against
her complainants ng cyber libel, harassment and everything. So yan po siguro isang dahilan kaya yung mga complainant natatakot. Is there any way that the NBI can help the complainants na para hindi na maharas? Kasi ang pagkakalam ko, abogado ata yung husband o partner nitong si Mabatid. Sa ngayon po, gagawin ng NBI Cebu natin, nahanapin itong mga complainants na nasa Cebu at isa-isahin na kumbinsihin na magbigay ng formal statements laban kay Mabatid. Yun lang po ang paraan para ma-file natin sa prosecutor's office ang kaso laban kay Mabatid. Thank you. O bago ko makalimutan nga pala, Attorney De Limos, I would like to commend Robert Joey Ahero. Tawag niyo ata to sa Naga. Patay na yung kaso, nabuhay niya at nasolve niya. Hindi masolve ng pulis at nasolve ng NBI. At ito pang si Agent Cedric Kaabay sa Palawan. You know these Mga agents? NBI agents po natin yan, sir. They're very good. In fact, sumulat ako sa inyo para i-comment tong dalawa. So maybe do something for these guys and they did a very good job. Opo, sir. Now, sa immigration, meron po akong nabasang article, ano po, yung tinatawag na Advanced Passenger Information Service. What it is yung member countries connected sila sa isa't isa. Now, this will prevent terrorists or criminals from entering any country. So, halimbawa, from point A to point B, nasa point A si undesirable passenger, papuntang point B, dahil nasa AP siya, mapipigilan yung pagpasok niya. Naku, kawawa naman pala yung mga na-scam. Kalain mo. Ako, hindi kontento tong dalawang to. Akalain mo, napakalaking halaga po yung na-scam po nila. Tapos ngayon, nagtatago na. Sana mahanap pa yung mga. Siguro naman, mananagot din yung mga yan. Kung hindi man sila mahanap, grabe, ang laki ng karma niyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.